Noong unang panahon, sa gitna ng isang bayan, makikita ang isang simbahan na may gintong kampana. At tuwing alas 4 ng umaga, gumigising si Padre P upang patunugin ito. Gising na! Mula sa kampana, maririnig ang mahiwagang tunog na umaabot sa buong bayan. Ito ang tunog na nagdadala ng umaga. Aga-aga ang ingay! Padre! Magpatulog ka naman! Ay! Ay na naman yung alarm clock! Ito ang tunog na nakapagpaparami ng ani. Palaguin mo! Wow! Ang dami! Ay! Ang laki! Yummy! At ito ang tunog na nagbibigay ng ligaya at swerte sa pamumuhay. Yamanin mo! B12. Ay! Buntis ka na naman? Yaboy! Fafafi! We love you! Dahil sa hiwaga ng gintong kampana, masaya at masagana ang buhay sa bayan. At dahil din dito, malinaw ang kapangyarihan ni Padre P sa kanyang mga nasasakupan. Sige, magpakasasa kayo. Samantala, sa mga katabing bayan naman, disgrasya. Dumaan ang malaking kamalasan na nagdulot ng kahirapan sa madla. Ang mahal ng bilihin? My God, dude. Sobrang taas na the inflation. Budget ang climate change! Dahil walang maitulong ang mga datu sa kani-kanilang bayan, napagtuunan nila ng pansin ang mayamang bayan ni Padre P. Nainggit sila. Nagmakaawa ang mga datu kay Padre P na ipahiram ang gintong kampana para masagip ang kanilang mga bayan. Padre, baka pwede mong ibalato muna sa amin ng kampana. Please po. Wala na kasi kami foods. Wala na kasi kami makurakot. Natakot si Padre P na mawala sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Yayaman na kami. Kami naman ang magpapayaman. Papanapan namin. Kaya tumanggi siyang ipahiram ang mahiwagang kampana. Ayoko. Napakarangot mo, Padre P! Wala kang puso! Tandaan mo itong araw na to! Desperadong masolusyonan ng mga datu ang kanilang kamalasan. Lumapit sila sa grupo ni Diego Bandido. Isang karumaldumal na grupo na walang ginawa kundi magnakaw at pumatay sa ngalan ng ginto. Tre, ang damot ni Padre P. Ayaw ipahiram yung kampana. So, ikaw nang bahala, ha? Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga tulisan. Nasyan na ang mga bandido! Naghasik sila ng lagim at kasamaan sa bayan ni Padre. Maawa na po kayo!
Nasaan ang kampana? Huli na kayo! Ipinabaon ko na ang kampana sa aking mga sakristan! Wala kayong mapapala! Ako at ako lamang ang pwedeng makinabang sa gintong kampana! Pinaslang si Padre P. Pati na rin ang iba pang mga tauhan ng simbahan. Baliw. At dahil ipinabaon ni Padre P ng palihim ang mahiwagang kampana at walang nakakaalam kung saan ito nakatago, nagpatuloy ang gutom, gyera at pagdurusa ng mga bayan. At sa paglipas ng panahon, tuluyan na ring nakalimutan ang hiwaga ng gintong kampana. Isang araw, may napansing kakaibang puno ang isang batang gutom. Hitik ang puno ng mga hugis kampanang bunga na kulay rosas. Nasarapan siya. Masarap! Naibsan ang gutom niya. May buto! Itinanim niya ang buto ng prutas sa kanilang bakuran. Mabilis itong tumubo kahit hindi kagandahan ang lupa. Sa kanyang kasiyahan at sa hangad niyang matulungan ang kanyang bayan, namigay siya ng mga prutas at buto sa kanyang mga kapitbahay. Ipinagpatuloy ng mga tao ang kagandahang loob ng bata. Namigay din sila ng mga prutas at buto sa mga kalapitbayan. At dahil dito, naging sagana ang prutas. Unti-unting nawala ang gutom at nagsimulang umunlad muli ang mga bayan. Mukhang kopa. Sa paglaon, ang puno na may hugis kampanang bunga ay nakilala natin bilang Makopa.